Ayan, welcome back ulit sa ating channel mga kamaster. Ayan. Magbigay lang tayo ng sarili nating opinion doon sa mag-uumpisa na bukas na NCAP kung tawagin. Kahit saan ako mapunta, kapihan, kainan, nag-uumpukan ng mga driver, yun ang pinag-uusapan, no? Yung NCAP. So, bakit nga ba maraming takot? Maraming takot. Ako, way back 2017 mga kamasara, nahuli ako. Yung uso pa noon, yung yellow lane sa bus, yung sa kanan pa, hindi pa yung sa gitna, sa ano ngayon, sa kaliwang banda. Dati yung bus, nag-uumpisa na yan, yung dito pa yung bus sa kanan bahagi ng EDSA, may yellow lane sila dyan. So dati nahuli na ako sa may EDSA Reliance, no. Pinadalhan ako ng sulat, tapos naka doon yung picture. So maliwanag na talagang pumasok ako sa yellow lane, no? Bago ako kumana ng Reliance. Kasi pakanan ako ng Reliance, pero nandun pa lang ako sa may Madison, paglagpas ng Madison, nakapasok na ako ng yellow lane. So hindi ko na na-contest kasi kasalanan ko talaga. So mula noon, naging uso ulit yung camera, yung CCTV, nung pandemic, no. Inumpisahan ng ano yan, hindi ako nagkakamali, ng Muntinlupa, tapos Parañaque. Sumikat lang yan doon sa kay Isko Moreno, no. Tapos sumunod na yung Quezon City, marami nang gumaya, pero kay Isko Moreno talaga yan. Maraming nahuli doon sa Manila sa bandang top. Nung panahon na yon ay nandun ako kay Golden Boy, no. 21, 22 na kay Golden Boy ako. So maraming doon, nakasulat, no, yung mga summon, yung mga yung mga driver na palakihan ng huli, no. Merong isang driver doon, makuwento ko lang, sa isang oras 4 na beses siyang may huli. So yung siya yung pinakamalaki doon, parang 96,000 yung huli niya. So nasa driver kasi yan mga kamasal, sarili ko lang opinion to, nasa driver yan, nasa ating mga driver yan. Nahuli ka na ng ganun, mag-ingat ka na, no? Kasi wala tayong pakialam Meron kasi tayong iba-iba tayo ng ng katwiran. Iba-iba tayo ng paniniwala. So siguro akala niya, akala nung driver na yon, nakaisa na siya, nakakalamang siya. Kasi hindi naman sa kanya mapupunta yung huli, no? Mapupunta doon sa operator, nakapangalan sa rehistro. Pero yung operator pwedeng mag-contest sa LTO yan. Kung meron siyang mga dokumentong ipapakita sa LTO, nakatunayan na yung mga oras na yon, eto yung driver nito. So ang mangyayari, yung driver na yon, pag renew ng lisensya, siya kasi problema ngayon. So nasa sa atin yan mga kamaster. Bakit tayo matatakot? Professional yung dala nating lisensya, no? Huwag tayong matakot. Sumunod tayo sa batas trapiko. Isa-isip natin na lagi tayong mag-iingat. Kasi nandito rin naman yan, kung ikaw ay TNBS, kay Grab, meron niyang mga points, no? Yung driving natin. Nagulat nga ako merong driving points yung natin ngayon, score. Ito, nung dati, nung hindi pa ako bumalik, kasi kababalik ko lang, mga magto 2 months pa lang ako nakabalik kay Grab. So ito, nagulat ako, merong yan. Meron ng score yung driving natin. So hindi ko alam kung si pasahero yung nagbibigay ng score na yan. Dati wala yan. So maraming So yun lang yung ang opinion ko. Bakit ka matatakot? Professional yung dala mong lisensya. Alam mo naman kung magkakamali ka na sa kalsada. Kasi gagawa ako ng video na susunod na video ko mga master, yung mga nagbabiolate sa EDSA, no? Karamihan kasi nakikita nila walang bantay. Dapat yun yung alisin natin sa ugali natin. Karamihan mga kamaster, merong ganong ugali na pag walang bantay, walang pumapasok tayo sa mga bus lane. Ang mahal na ng multa, pero hindi pa rin natin iwasan na pumasok doon sa bus lane lang. Dito lang, paglagpas mo ng Buendia, akala nila pagpasok ng tunnel wala nang huli, pero bus lane pa rin yun. Pagka merong
minsan namubulaga dun sa ano sa dati, nanguhuli dun sa paglabas mo ng Magallanes, may nanguhuli. So akala nila kasi porket ngayon wala nang nagbabantay, ligtas na, no? So ngayon, yung mga ganong klaseng driver na hindi pa baguhin at hindi pa kontrolin yung sarili, magsasawa ngayon ulit sa huli. Yan, dapat maging disiplinado tayong driver kasi professional yung ating license, mga kamaster.